Hello po sa lahat mga ka-followers, samahan niyo po akong saliksikin at alamin kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang salitang I and my Father are one, or ako at ang Ama ay iisa, na mababasa po natin sa John chapter 10 verse 30. So, anong kadahilanan or anong reason kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo? So, ayan po ang ating aalamin. Chapter 10 verse 30. I and my Father are one. O ako at ang Ama ay iisa. So bago po tayo dumako sa ibang mga talata na magpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa, so alamin po muna natin kung ano ang ibig sabihin ng iisa. Iba po kasi ang ibig sabihin ng iisa sa pinag-isa. So malalaman natin ang pakahulugan nito kung atin pong ihahalin tulad sa isang play, sa isang laro, no? Halimbawa sa isang sport, meron po tayong tinatawag na Team A at saka Team B. Ito po ay halimbawa sa salitang pinag-isa. So sa sport, meron po tayong tinatawag na Team A and Team B. So ang Team A at saka ang Team B ay pinag-isa. So ibig sabihin pala ng pinag-isa ay pinagsama. So kapag pinagsama, ibig sabihin more than two. Ibig sabihin plural. Meron lamang tayong iisang Diyos na sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 5, one God, one faith, and one baptism. So, ibig sabihin, ang pinag-isa, ito po ay more than two o higit sa dalawa, no? At bagay na hindi mangyayari sa ating Panginoon sapagkat meron lamang tayong iisang Diyos. At dito naman po tayo dadako sa may salitang iisa. Ano ba ang salitang iisa? Halimbawa po ako, no, ako po, bilang tao, meron po akong pangalan. Kung meron akong pangalan, ano ang pangalan ng aking espiritu? Ngayon, malalaman po natin yan mga kapatid. Kung halimbawa, ako bilang tao, ang pangalan ko is Joey. Ang pangalan ko ay Joey, ngunit namatay ang katawan. No, namatay ang katawan, ngunit namatay ako ng may kabanalan. Halimbawa lamang po ito. Namatay ako ng may kabanalan. So, ano ang masusulat na pangalan o ano ang maisusulat na pangalan sa aklat ng buhay? Ibang pangalan ba ang mailalagay doon o ang pangalan ko? Kaya, masasabi po natin, ako at ang aking espiritu ay iisa. So, bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, I and my Father are one, o ako at ang Ama ay iisa? Sapagkat alam natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa human nature po siya. Nasa human nature siya at ang nananahan sa kanyang pagkatao is ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. So, alamin natin mga kapatid, sa John chapter 14 verse 9, about po ito kay Felipe. So, nagtanong si Felipe sa ating Panginoong Hesukristo, kung babasahin po natin, basahin po natin mga kapatid, yung John chapter 14 verse 9, kung ano po yung sinasabi doon. Si Felipe po ay nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo na sinabi na, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay sapat na sa amin. Ngunit, sumagot ang ating Panginoong Hesukristo doon na sinabi na, malaon nyo na akong nakakasama. Hindi mo pa ba ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sinabi ng Panginoon yun, na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo sasabihin na ipakita sa amin ang Ama? So sinabi niya yung kay Felipe. So bakit sinabi yun ng ating Panginoong Hesukristo kay Felipe? So mababasa natin sa Colossians chapter 1 verse 15. Kung babasahin po natin doon, sinabi po doon na sapagkat siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo, siya yung larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. So God is Spirit, alam po natin yan. In John chapter 4 verse 24, na sinasabi doon, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasampalataya sa Kanya ay sumampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. So yung Spirit po ay iba po sa flesh. Iba po ang nature ng Spirit, iba po ang nature ng flesh, ng human nature. Kaya po mga kapatid, sinabi doon, ako at ang Ama ay iisa sapagkat ang nananahan sa kanyang pagkatao, sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo is yun po yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya po, mababasa din po natin sa Colossians chapter 2 verse 9 na sinabi po doon na nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos sa kahayagan ayon sa laman.
Yun po ang sinabi doon sa talata. Ibig sabihin, yung buong kapuspusan ng Diyos na nahayag ayon sa laman, yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nalalaman natin na si Jesucristo ay hindi po nagmula sa binhi ni Jose at ni Maria. Kaya po tinawag si Mary na Virgin Mary. No, sapagkat wala pong nangyari sa kanila ni Jose nang isilang ang ating Panginoon, hanggang sa isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Galing po ang ating Panginoon mula po siya sa Espiritu. Ang dinadala po ni Mary is Spirit. Kaya po sinabi doon na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na nahayag ayon sa laman. Ibig sabihin, yun yung nananahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ito ay may iba pa akong mga talata na ipapakita o masasabi sa bawat isa sa ating mga ka-followers, no, na sinasabi doon na ang Panginoong Jesucristo at ang Ama ay talagang iisa. So basahin natin ang Mateo chapter 3 verse 16 hanggang 17. Tandaan niyo po itong mga verses, mga kapatid. Mateo chapter 16 verse 17 na sinabi po doon, no, ito papahapyaw ko lang po mga ka-followers, papahapyaw ko lang po, na sinabi doon nung bautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo ay bumukas ang kalangitan at meron pong tinig, meron tinig at merong espiritu na bumaba na mistulang kalapate na binaba ng ating Panginoong Jesucristo. Then meron tinig na mula sa langit na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak at lubos ko siyang kinalulugdan. So hindi nagsasalita doon ang hindi po sinabi doon sa talata na nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo, o hindi sinabi doon na sinabi yun ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang sinabi doon tinig mula sa langit. So sino ba ang tinig na ito? Alam natin, no? Alam natin na ang Diyos ay espiritu at yun po ay Diyos. No, yun po yung espiritu. Diyos na nagsalita po nung mula sa langit. So, sino ba ito? Kilalanin po natin kung sino ang tinig na ito. Pero alam niyo po ba na nagpakilala ang tinig na ito? Mababasa po natin yan sa Acts chapter 9 verse 4 hanggang 5. Nang si Pablo ay papunta sila sa Damasco, kasama po yung kanyang iilang alagad, no? At patungo sila ng Damasco ay meron po silang natanaw na liwanag sa ilang, no? Meron liwanag at naging dahilan po ng pagkabulag ni Pablo. At kaya po, nakarinig po sila doon ng tinig na sinasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sumagot naman ito si Pablo na sinasabing, sino ka baga, Panginoon? So, ang tinig na mula sa langit ay nagpakilala at ang sinabi doon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, ibig sabihin, ang tinig na bumaba mula doon na mababasa natin sa Mateo chapter 3 verse 16 hanggang 17 na nagsabi na ito ang aking anak at lubos ko siyang kinalulugdan. O ito ang sinisinta kong anak na lubos ko siyang kinalulugdan. So nagpakilala ang tinig na yon sa Acts chapter 9 verse 4 hanggang 5. At ang pagkakakilala niya kay Pablo is Jesus, no, na sinabi niya na ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sapagkat nung time na yon, sa kapanahunan ni Pablo, mga ka-followers, alam natin na talagang nag-glorify body na ang ating Panginoong Jesucristo. Naipako na siya noon at nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ikatlong araw siya po ay nanaog, no, sa kaitaasan o sa kalangitan. Kaya po, yung time na yon, ang ating Panginoong Jesucristo is hindi na po siya flesh, hindi na po siya tao yung time na yon. Hindi na katulad natin na may laman, may buto, may dugo. So, espiritu ang nakita na liwanag ni Pablo at ng kanyang mga alagad. At ang tinig, no, yun po ay espiritu. So, nagpakilala ang espiritu. Ang kanyang pagpapakilala is Jesus. So, ibig sabihin, yung binautismohan ni John at saka yung tinig mula sa langit na bumaba na nagsabi na ito ang sinisinta kong anak at lubos ko siyang kinalulugdan ay iisa. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya niya magsalita na hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Kaya nga po, mababasa natin doon sa Mateo, no, na espiritu lamang o tinig ang nagsasalita doon at hindi sinabi na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsalita doon. Pero nagpakilala ang tinig na yon na nagsabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At meron pa po ako na talata na maipaparinig sa bawat isa.
na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa. So, basahin po natin ang Genesis chapter 2 verse 7. Kung mababasa po natin ang Genesis 2 verse 7, sinabi po doon, nang lalangin ng ating Panginoon o nang lalangin ng Diyos ang tao mula sa alabok, ay hiningahan niya ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay tinawag na kaluluwang may buhay. So, ibig sabihin, Diyos ang nagbigay ng hininga ng buhay doon sa tao para mabuhay. Then, kung mababasa natin ang Acts chapter 3 verse 15, sinabi doon ni Apostol Peter, at inyong pinatay ang may likha ng buhay o at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang pinatay. Siya ang pinatay ng mga tao sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, ang Genesis chapter 2 verse 7, ang Diyos na nagbigay ng buhay, no, ng hininga ng buhay doon sa tao, at ang Acts chapter 3 verse 15, ang lumikha ng buhay na pinapatay ng tao is iisa. Kaya po pagdating sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi po hiwalay ang anak sa Ama. Yun po ang dapat natin malaman, mga ka-followers, no? At ito pong mga talatang ito ay iilan lamang po ito. No, sa kabuuan ng Biblia, napakarami pa po doon na magpapatunay from Old Testament. I think may 315 verses, no, na fulfilled ng ating Panginoong Hesukristo ang prophecy, no. At kaya po mga ka-followers, itong talata na binigay ko, ito po ay iilan lamang sa mga nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa. Kaya po pinaliwanag ko kanina ang salitang iisa sa pinag-isa sapagkat dito marami pong medyo nalilito. Magkaiba po ang salitang iisa sa pinag-isa. Tandaan natin, ang salitang pinag-isa, ito po ay higit sa dalawa na salitang pinag-isa. Pero ang iisa, ito po ay tumutukoy sa iisa lamang, iisang tao lamang, no? Iisang tao na may espiritu, katulad ko po. At hindi po kung ano po ang pangalan ko sa laman bilang tao, ganun din po ang pangalan ng aking espiritu, no, na maisusulat doon sa aklat ng buhay. Kaya po hindi alam natin na hindi maaaring ang katawan na may dugo, may laman, may buto is makakapanaog sa kalangitan. Glorified body na po kasi tayo doon. So, mga ka-followers, kailangan po natin na maunawaan ang salitang pagiging isa o salitang iisa. I and my Father are one. So, ibig sabihin, meron lamang tayong iisang Diyos at nagpakilala ang Diyos kung sino siya. Na mababasa natin sa Acts chapter 3 verse 15. Siya si Jesus, na pinakilala niya ang kanyang sarili kay Pablo. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya po, sa Mateo, hindi naman kasi pwedeng ang nagsalita doon na tinig sa Mateo ay iba doon sa nagsalita doon sa tinig na narinig ni Pablo sa Acts chapter 3 verse 15. Iisa lang po yun. No, iisa lang po yun. At alam natin na wala pong imposible sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ika nga, kung ano ang imposible sa tao, kung may imposible sa tao, sa Diyos wala pong imposible. Kaya po hindi natin kailangan na malito, hindi natin kailangan na limitahan ang ating Diyos, na sapagkat ang lahat ng bagay kung nanaisin ng ating Panginoon ay kanyang magagawa. Siya nga ang lumikha ng langit siya din ang lumikha ng lupa, siya ang lumikha ng araw. Diba? Walang imposible sa ating Panginoon, kaya hindi natin kailangan na limitahan ang kapangyarihan ng ating Diyos na nahayag sa laman. So sa susunod po na ating tatalakayin, mga ka-followers, ang ating patatalakayin is about sa pagiging isa ng ating Panginoon. So ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi dito na sa ating topic ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa. Pero tatalakayin pa po natin, mga ka-followers, ang pagiging one God. Ayan. Dapat po malaman natin na ang ating Diyos ay hindi tatlo, hindi dalawa, kundi isa. Ulitin ko po, Ephesians chapter 4 verse 5.
one God, one faith, and one baptism. Mayroon lamang tayong iisang Diyos na dapat nating kilalanin. Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-followers. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. I-bless po ang bawat isa sa lahat po ng mga nakikinig at sa panahong ito na kasagsagan ng pandemya. Sama-sama po tayo manalangin sa ating Panginoon. Ipag-pray natin ang sangkatauhan dito sa buong mundo na dumaranas ng iba't ibang hirap, krisis dahil sa pandemic, dahil sa COVID, at ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang higit na makapangyarihan sa lahat na makalulutas ng imposible para sa tao. Kaya maraming salamat po sa lahat.